Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking followers na dito naman ko sa kabilang manukan ko uli ito magpakita sample puriba sa inyo. Ito ipakilala ko sa inyo, ito siya ang pinakamatandang manok ko, 6 na taon na ito. Ito siya ang bandid ko ng bakbakan, 2 times CNR, Boston sweater. Karamihan sa mga babae ko dito, mga apo na nito, mga anak, kayang pinatahin ko siya. Tingnan nyo ang tahin, hindi ko naputulan kasi ibang linyada ang i-process ko naman sa mga anak o apo na nito, karamihan sa mga babae ko kasi ang ibang mga talisay ko dito, gris na mga inahin, kasi ito ang 6 na taon na nga ginagamit ko pinapalahi. Kasi ang mga nagiging anak kasi nito kahit tumagal sa akin dahil lamang sa panalo, ay sa talo karamihan nagpanalo talaga. Ito siya. Bago ang lahat pala ipagpatuloy ko kasi po, magpasalamat muna ko sa inyo. Muntik ko naman makalimutan kayo ng aking mga solid na mga subscriber. Thank you sa inyo sa pag-subscribe sa aking mga followers, sa aking mga viewers dito sa aking channel YouTube Kasabong TV. Ito ipagpatuloy ko na Kasabong. Tingnan nyo, ituturo ko sa inyo para sa inyo mabaguhan ko ito. Ito siya, 6 na taon na, pero tingnan nyo ang talampakan. Malinis, walang katibak-tibak yan. Oh. Yan, wala. Kasi manipis siya ang talampakan, hindi umbok, hindi mataba ang talampakan nito. Kahit 6 na taon na, ikumpara niyo sa ibang mga manok, kung sinong may mga matandang manok ngayon, kahit mga 3 years old lang sa inyo, ang hugi sa paa sa akin na 6 na taon yan. Kabilaan pa, napunggalan lang ito kahit dati nung pumalo sa may nakawala na manok nakatali ko, pumalo sa, tumama sa bakal sa steel matin yan. O, parang istag lang ang mga kalampakan nito na 6 na taon ko. Ganun ang dapat piliin nyo nga, paggulangin yung manok, gawing mga pangpalahi. Kasi ang magiging anak magmana din dito sa ama. Kaya ang mga anak nito walang tibakin, pati mga apo nito. Yan ang totoo. Ito tingnan nyo, parang maliit lang ito pero sakto sa katawan ito. 2 beses ito nanalo sa derby. Pumayat lang ito ngayon, hindi ko na tutukan ng husto kasi hindi ko naman siya ginagamit na kakulong at saka ano yung tawag nito, manipis lang itong balahibo. Pero ang mga anak pinakita ko sa inyo, mga istag, mga malaki ang nilabas ng anak ito, hindi ito nag-anak ng mababa. Itong manok na ito, ito siya, saktos pangatawan ito, lalo na kung hindi ito ningnipis ngayon, ningnipis ito ngayon, pero babalik na ang katawan nito dahil pinapahinga ko na siya, kinukulong ko na ulit muna. Hindi ko naputulan, nakailang putol-putol na ito sa loob ng 6 na taon sa akin. Yan, taon-taon pinutulan ko siya. Pero ang haba na nga nito. Hindi ko muna naputulan kasi parang gawin ko na lang ding libangan. Kasi hindi ko naman siya gagamitin ng pampalahi. Tapos pag gagamitin ko na siyang pampalahi sa ibang mga inahin ko naman ito process. Obligado ko itong putulan kasi ang pangpalahi natin na manok dito, hindi istorbo to, nakatukod to sa likuran dito sa babae pag ganito kahaba ang tayo. Yan ipaabot ko sa inyo advice ngayon nga, kung ganito kahaba ang mga kahit na putulan natin at saka piliin natin ang tulad nito nga kung gawin natin pangpalahi na manipis talaga dito, hindi umbok, hindi mataba ang talampakan, para hindi magiging tibakin ang magiging anak niya. At saka ito rin, kung mataba ito siya dito, sa ngayon na 6 na taon na ito, ay wala na ito, baka mahirap itong maglakad dahil sa tibak. Pero ang manok naman din, kapag hindi mo ilagay sa simento, bihira man rin tibakin. Pero kung maumbok kasi dito, di mo maiwasan kahit sa lupa yan, kunting magasgasan lang yan, magkatibak talaga yan. Kahit sa mga mayroon talagang mga manok na tinitibak yan, kaya lang ginagamot nila, inaalis, ina-out ka agad yan pag gumaling na ang tibak. Yan ang totoo. Nakalimada sa manok yan,
Maniwala kayo sa akin din, pinag-aralan ko na ito sa katagal ko nang nag-alaga ng manok. Nagkamanok talaga ako ng sisiw pa lang. Mapansin nyo dito mga mataba yung dito talampakan. Nakaganon kasi yan yung dito. Ito ang lalapat pag umatak. Pero ito hindi lalapat kasi manipis. Ayan, ibigay kong tips isiningit sa inyong sa umagang na ito ngayon sa aking subscribers, sa aking mga followers dito sa aking channel, sa aking mga sulod na mga parang makakuha kayo niya sa pagpili ng pagulangin na di lang bukod na ang ating materialist quality winning line. Dapat piliin natin kasi ako masilan talaga po sa manok and totoo. Kaya tinuturo ko dito, gumawa ako ng channel YouTube Kalyaw Kasabong TV kasi ang aking kaalaman, ang aking pagdaanan sa paglaga ng manok, sa aking experience isishare ko sa inyo, ituturo ko dito sa aking channel nga totoo talaga to. Kahit itry nyo, tingnan nyo ang mga manok nyo, bakit laging nagkatiba, kung sinong mga nagkatiba, tingnan nyo ang kung isa pa og nito, ikumpara nyo ang inyong kahit isang taon pa lang ito sa akin na 6 na taon na. Ganyan ako pagpili ng manok na gagamitin kong materialis. At saka ito siya, bago ko pinapalahi na ipanalo niya ang laban 2 bisis. Pumupusta nito, nag-entry sa derby nito yung financer ko. Wala na ngayon, nasa kabilang buhay na. Kaya nandito na to sa akin, dito na gumugulang sa akin. Tapos ang nagiging anak din niya nagpanalo lamang sa panalo kaysa talo, kayang umabot ng panalo sa akin. Yan lang, sana mayroon kayong matutunan ngayon sa umaga sa akin sa pagpili ng manok. Bukas naman ulit paliwanag ko sa inyo. Subaybayan nyo lang palagi ang aking i-upload dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, sa aking mga content tungkol sa pag-alaga bunok. Kasi mayroon talaga kayo nga makuha na pangdagdag kaalaman sa pag-alaga nyo ng mga sarili nyong alagang manok dito. Yan lang, titis ko pa nun.